What's up sa inyo mga tropa, nagbabalik tayo dito sa ating printing channel at meron nga akong nakikita na nagtitrending na sticker label para sa kanilang mga notebook. At mga tropa, tuturuan ko kayo kung paano gawin yon. Kahit na wala kayong platter cutter, basta meron kayong gunting at sticker paper na kung saan nyo ipiprint yung inyong ginagawang project. At gagamit nga pala tayo ng Canva. Dito sa Canva, mas maganda na naka-pro version kayo or meron kayong account na pro. Kung gusto nyo mag-avail ng mga Canva Pro, i-message nyo lang ako at simulan na nga natin kung paano tayo gagawa ng sticker label para sa ating mga notebook. Sa mga, alam nyo na yun, mga anak-anak nyo dyan, or pwede nyo gawin to sa mga customer, pwede nyo rin tong i-cater. Kahit na wala kang Canva Pro, pwede mo rin naman tong gamitin or gawin, basta ang gagamitin mo lang ay yung mga materials na hindi naka-pro dito sa Canva. Eto nga pala, may nag-request sa atin na subscribers na gawan ko daw ng ganitong tutorial. Unang-una nga, i-click nyo yung create design, hanapin nyo yung A4 na naka-landscape. Dahil dun sa napanood ko na video, naka A4 na landscape yung kanyang ginawa. Type nyo lang dito A4 dahil usually yung mga sticker na gagamitin natin talagang A4. Tapos i-type nyo landscape. Ito. Once na naklik nyo na yon, mapupunta kayo dito. Eto na yung magsisilbi ninyo na media or dito kayo gagawa ng design. At alam ko naman sa mga nakapanood nung trending na sticker label para sa mga notebook, kayang-kaya nyong gawin. Kaya ko lang naman ginagawa ng ganitong long format kasi alam ko yung mga ibang nakakapanood sa akin hindi talaga sanay or hindi marunong mag-design. And kagaya nga ng sinabi ko, yung Canva, napakadaling gumawa dito ng mga design kahit na hindi ka marunong sa Photoshop. At sisimulan natin yan sa pagkuha ng rectangle na shape. I-type nyo lang dito sa may element, click nyo to, type nyo dito rectangle. Yung unang lalabas dyan mga tropa, eto na yung gagamitin nyo dyan. I-click nyo lang yan. Tapos mapapansin nyo, meron pa siyang background or meron pa siyang kulay gray. I-click nyo lang tong bilog na to, etong color na to. I-click nyo tong transparent or yung nakalagay no color. Tapos mapapansin nyo, kapag nag-click kayo dito sa parting gilid, mawawala yung pinaka-box. I-highlight nyo lang siya, tapos gawan nyo ng border design. Gawan nyo ng ganito. So para sa akin, okay na tong number 4 yung size. I-click nyo lang to, left click, tapos i-drag nyo dito sa pinaka-gilid or pinaka-sulok. Tapos, i-stretch nyo lang siya. Wala akong ibang pinipindot sa keyboard ko. Ang gamit ko lang ay mouse. I-stretch nyo lang siya hanggang mag-snap sa pinaka-gitna. Mag-automatic yan ng snap. Ayun o. Or automatic na didikit. Ulit. 'Di ba? Didikit siya sa gitna, ibig sabihin niyan center na siya, pantay yung kaliwa sa kanan. And next nyong gagawin, i-highlight nyo to. Pwede nyo siyang i-copy, pwede nyo siyang i-paste. Ganyan lang gagawin nyo, or sa shortcut, i-click mo yung alt, tapos sa keyboard yung alt button, tapos idadrag mo lang to pababa. Ayan. So, kapag ganyan na siya, makikita nyo, dikit-dikit na siya ng ganyan. At meron pa kayo nakikita dito na space. Para ma-accommodate nyo yung space na yan, mga tropa, i-highlight nyo yung tatlo. Tapos, i-click mo tong pinakababa na to, i-drag mo lang siya sa pinakadulo. Ayan, pantay-pantay na yung sukat niyang tatlo na yan. Tapos, pwede nyo nga siyang ulit na i-copy-paste, pero mas madali yung pipindutin nyo yung alt button, tapos idadrag nyo siya dito sa kabilang side. And meron na tayong pinakasukat nung gagawin natin na sticker subject label. Gagawa natin ng English, Math, and Filipino at kung ano-ano pang mga subject yung mga trip ninyo. So itong gagawin kong design dito, sa lahat ng nakapag-avail ng templates ko sa cloud server, ma-access nyo to. I-upload ko na lang yung link neto dun sa server natin. And next natin na gagawin, syempre lalagyan nyo siya ng label nga, di ba? English, Math, and Filipino, etc. etc. Nasa sa inyo na lang kung anong subject label yung ilalagay nyo. Click kayo dito sa may text button, dito sa may pinakagilid, text, tapos click nyo tong add heading, and eto na yan, ilagay nyo lang to sa pinaka start, and i-double click nyo lang siya gamit yung left click. Double click, tapos edit nyo na siya. Lagay nyo lang lahat capital letter English at i-highlight nyo, tapos pumili kayo ng font style. At ang font style na gagamitin ko, kahit papano kagaya dun sa nag-trending nga na video, type nyo lang dito, search nyo, kawaii, pili na lang kayo dito,
Or kung meron kayong ibang trip na font style, nasa sa inyo na lang kung anong gagamitin nyo. Pero para sa akin, okay na tong ganito. I-click ko lang yan. Napansin nyo, nag-iba yung style niya. And next natin na gagawin, papalitan natin yung kulay niya. Sabi nga dun sa video nung nag-trending, nakadepende na lang sa mga notebook na kulay kung anong gagawin yung kulay dito. Syempre, pangit naman siguro kung normal lang na black. Baguhin nyo siya, click nyo tong text color. Nasa sa inyo, halimbawa ang notebook ko para sa English, sabihin natin na gray. 'Di ba? Ganyan. And lalagyan natin ng konting design, lagyan nyo ng effects dito. Click nyo tong effects, lagyan nyo ng outline. And pili na lang kayo kung anong gusto nyong outline na kulay na combination. Nasa sa inyo yan. Or kung gusto nyo gray tapos dilaw or green, nasa sa inyo kung anong trip nyo. Ako hindi ako magaling sa pag-color combination, no? Pero depende na lang talaga sa inyo kung anong gagawin nyo na color combination. And makikita nyo dito yung pinaka-outline nya, pwede nyo siyang kapalan. I-forward nyo dito sa thickness, nakadepende na yan sa inyo. Kung imamax nyo ng ganyan or mga ganyan lang. Para sa akin, okay na tong nakamax na 200. And medyo lakihan nyo yung inyong font size. Mga kahit papano ganito okay na to. Tapos nakita ko doon medyo ginawan niya ng shape or medyo naka-round. Dito sa pinakababa ng effects, meron kayong makikita dito na curve. Click nyo lang yung curve, napansin nyo nag-curve na siya or bumilog. Syempre sobra naman yung pagkabilog niya, kaya i-a-adjust ninyo siya. Pindutin nyo lang yung button dito, ayan. So para sa akin, okay na tong ganito. And next natin na gagawin, i-copy natin tong style na to dito sa 5 pang natitira. Diyan, dito, 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 dito. At next natin, papalitan natin to ng Filipino subject. Filipino. Depende sa inyo ulit kung anong kulay. Next natin dito, matte. Ganyan yung nakita kong style dun sa nag-trending na video. Tapos, ang ginawa niya, gumawa siya pa ng isang copy. Tapos, pinaliit niya yung font style. Tapos, nilagyan niya ng kumpleto. Mathematics. 'Di ba? Ganyan. Pero, nakita nyo naman na sobrang curve. Click nyo lang tong effects. Tapos, bawasan nyo yung pagka-curve niya. Ganyan. So eto, nakikita nyo, nasa ilalim siya, 'di ba? Pwede nyo siyang papuntahin sa pinakaangat. Right click nyo siya, layer, bring forward para nandito na siya sa taas. Ayan oh. So eto, yung mathematics na to, pwede nyo siyang bawasan ng transparency or yung kanyang opacity para mas ma-highlight etong pinaka main subject natin na math. Medyo lakihan natin ng konti. Ayan oh, 'di ba? Kung papalitan nyo, nakadepende nga sa inyo. Try nyo na green, ayan, ganyan. Or eto, Filipino, try nyo na medyo kulay pink, 'di ba? Eto, try natin to, yung MAPE. Music, Art, PE, and Health. Ganyan, 'di ba? Music, tapos comma, Art, comma, PE, comma, tapos Health. So, sobrang laki. Paliitin nyo lang yung kanyang fonts, yung tipong sasakto lang dun sa inyong mga sticker. Ayan, yung ganyang style, okay na yan. 'Di ba? At least, merong mape, tas ito yung pinaka-full. And next naman natin dito, nakita ko yung MTB. Hindi ko alam kung anong subject to. Mga bago-bagong subject, mga tropa ko. And kagaya nga nung mga abbreviation, ito, gagawan din natin ng full. So, sa kulay, nakadepende sa inyo. Try natin na kulay orange. Ayan, mga ganyan. Or kulay dilaw. Try natin ng dilaw. Ayan, no, medyo parang mas maganda kasi nga na medyo iba-ibahin yung kulay, no. Ito naman, mape. Palitan natin din ng kulay. Gawin natin. And next natin dito, ESP. Palakihin lang din natin ng konti. Siguro nasusundan nyo naman mga tropa. Napakadali lang neto. Ito lang yung long format. Pero kung alam nyo naman na to gawin, pwede nyo nang i-skip yung video para hindi kayo maabala mga tropa. And next, gagawa natin ng mga icons or yung kung ano yung parang nire-represent netong mga subject. So, usually English, mga books. Type nyo lang dito sa element and gawan-gawan nyo ng mga ganito. Ayan. Tapos palitin nyo, i-resize nyo lang. Ayan, ganyan, books. Ayan, mga ganito, no? Hanap na lang kayo ng mga medyo magagandang design para syempre mas creative dito. Ang gagawin nyo, wag dapat nakalagpas dun sa pinaka-box nya. Etong mga linya na kulay itim, tatanggalin natin yan mamaya. Siguro medyo papabilisin ko na yung part na to para hindi kayo mainip.
And kahit papaano, eto na yung nag-come up sa design ko or idea ko. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo to. Medyo may mga mahirap lang din na icon na isa-search dito, pero lahat ng mga icon na possible yung magamit nandito na sa Canva. And dito na tayo sa next part na gagawin natin. Nakita ko meron pa siyang ginawa na name, grade, section, and teacher. At ang gagawin natin na next, same as nung una, kuha ka lang dito ng rectangle sa elements. Same as before, gagawin nyo siyang transparent and gagawa kayo ng border na ganito. Pero this time, hindi mo siya isi-center. Dahil kailangan medyo meron kang konting spacing. So, space mo siya ng ganyan. Tapos, kuha ka dito ng element, type mo line. Kasi gagawa natin siya ng 3 row. Yan. Tapos, copy mo lang dito. So, kung sa tingin nyo okay na yan, or nasa sa inyo kung gusto nyo pang i-adjust, nakadepende na sa inyo yan. Tapos, next natin, lalagyan natin siya ng text. Lalagay natin dito, name. Tapos ganyan, paliitin lang natin, gawin natin na 20. Tapos pili kayo kung anong design yung gusto mo. Ako ito yung napili ko, tapos medyo ilalagay ko siya dito sa pinaka gitna. Pwede mo tong paliitin ng ganito, na adjust yan. Ayan, lagay mo lang dito sa trip mo na medyo gitna-gitna na siya. Tapos i-drag mo lang or kopyahin mo, grade and section. Tapos dito naman sa baba yung teacher. Ayan, ililib lang natin yan ng blanco kasi syempre hindi mo pa alam sa unang pasok. Susulatan nyo na lang yung sticker. And next natin, highlight nyo yan, right click tapos group. Pwede nyo rin tong i-copy paste or pwede nyo rin siyang idadrag ng ganyan. Yan, lalagyan nyo siya ng space mga tropa. Ayan, so sa tingin ko okay na to. Pwede na natin siyang i-download para mai-transfer na natin siya sa documents. So dito na tayo sa part na i-download natin siya. Click nyo yung share, tapos download. Etong transparent background, kahit hindi nyo na yan i-click kung hindi kayo naka-pro. Pero dito hindi na natin nga gagamitin yan. So unahin muna natin tong page 1, download. Antayin nyo lang mag-loading. And next natin dito sa page 2. Click nyo ulit yung share, tapos download. Click nyo tong page 2. Once na na-download nyo na siya mga tropa, mag-open kayo ng Word file. And once na nandito na kayo mga tropa, click nyo lang yung layout, tapos iset nyo yung size ng inyong papel dito sa A4, tapos i-copy paste nyo dito yung inyong mga design, tapos baguhin yung orientation dito, landscape, para nakahiga. And next naman na gagawin natin, idadrag natin dito yung ginawa natin na design. Isa-isahin nyo na lang para hindi kayo mahirapan or malito kung talagang wala kayong idea. Punta lang kayo kung saan napunta yung download. Eto muna, isa muna, drag natin, lagay natin dito. Nakikita nyo, hindi siya eksaktong A4. Click nyo muna to para nagagalaw natin siya ng free. Isagad nyo yan. So, sa mga printer na hindi kaya mag-borderless, wag nyo nang itodo yung pagkaka-print niya. So, sa akin, okay na tong ganitong size. And next natin, click natin naman tong blank page para magkaroon pa ng isa. Ganun lang ulit, i-copy paste lang din natin dito yung isang design. At eto na nga, kagaya na ito, palalakihin lang din natin. At eto na, wala na tayong iba pang gagawin dyan kundi i-print na natin to. So mga tropa, ang gagamitin natin na sticker nakadepende kung anong available sa inyo. Pero dahil dati wala pa akong idea, ang ginagamit ko sa mga sticker etong Beko na matte sticker. Hindi siya masyado madikit at medyo manipis lang siya. Yung texture niya para lang siyang bond paper. Pero kung medyo may alam-alam ka na or medyo eto yung gamitin mo, photo sticker, iTech or etong QWAF na photo sticker. Halos parehas lang yung presyo netong iTech at etong QWAF. Pero kung gusto mong medyo premium looks or talagang magandang sticker yung gagamitin mo para sa inyong mga anak or yung mga mag-aabil sa inyo, eto yung gamitin ninyo, vinyl sticker. Kagaya nga ng sinabi ko, nakadepende sa inyo yung gagamitin ninyong sticker na brand. Ito talaga sobrang dikit, sobrang ganda. Okay lang din na sulatan yung part na pinaka-coating niya. Pero syempre dahil dito sa content natin medyo budget gamings ang gagamitin natin, eto na lang.
yung iTech. And next natin na gagawin, ipiprint lang natin to, Control P. Nakadepende na sa inyo kung anong klaseng printer yung mga available sa inyo. Pwede nyo tong i-print sa dye ink and pwede rin sa pigment ink. So ako, ang available ko ngayon dito etong pigment ink kasi kanina meron tayong pinrint. At inuulit ko, kung dye ink lang yung printer ninyo ay okay lang din dahil sa notebook lang naman yan. So isi-set up ko na lang muna yung printer ko tapos ipiprint ko na lang. Alam nyo naman na siguro paano mag-print. So kung pigment ink yung ginagamit nyo, meron tayong tinatawag dito na settings or color correction. Ang ginagamit ko dito ay eto, Epson Matte, tapos high, and dito tinatanggal ko yung high speed niya or pwedeng nakaklik din yung high speed. Nakadepende sa inyo. Para sa akin, gusto ko solid na solid or magandang maganda, ina-uncheck ko siya, pero pwede rin naman siyang naka-check talaga. So siguro hindi ko na lang i-uncheck yon para medyo mabilis mag-print. Eto, check nyo lang din to. Color controls dito, color RGB. Dito sa brightness, medyo kinakapalan ko, medyo -10, and dito dinadagdagan ko yung magenta ng 5. Okay na yan. Tapos setup ko nga lang yung printer natin, ilalagay natin yung iTech na photo sticker. Once na naka-ready na yung papel natin dun sa ating printer, i-click lang natin etong print at wala na tayong iba pang gagawin kundi mag-antay. At mga tropa, eto na nga, tapos na natin ma-print yung ating notebook subject label. At nakita nyo naman na napakaganda naman talaga nung pinrint natin using Epson 805 at ginamitan natin yan ng glossy na photo sticker. Nasa sa inyo kung anong media yung gagamitin ninyo or kung anong pagpiprintan ninyo. Ipinakita ko naman kung saan nyo siya pwedeng i-print. At next natin na gagawin dito ay guguntingin natin. Kahit wala kang platter cutter, kayang-kaya mo tong gawin. So ako mga tropa, nakadepende na din sa inyo din kung magkakano nyo to ibebenta. Para sa akin, pwede ko tong ibenta ng 60 pesos to 50 pesos bawat isang ganito. Pero syempre, depende kung anong materials yung gagamitin ninyo. Kung gagamit kayo ng vinyl sticker, syempre mas mahal. Pero kapag mga ganitong mga photo paper or photo sticker, para sa akin, 50 pesos ay okay na ako dito. Talagang goods na sa akin. And syempre, guguntingin na natin to. Hindi ko na papahabain, isa na lang yung gagawan ko ng design dito, which is eto, sa tingin ko etong Pilipino. So guntingin nyo lang to dito ng paganyan. Etong kulay itim mga tropa, okay lang yan na magupit ninyo dahil hindi yan importante. So eto na yan. Kung wala kayong mga platter cutter, ganito lang yung diskarte. Kuha kayo ng gunting na malaki, na matalim, ganyan. Tapos gupitin nyo lang to. Ang gagawin nyo, susundan nyo lang yung parang pinaka-design nya para merong mga shape. Kumbaga, ida-die cut nyo manually. Yan, lagyan nyo lang ng konting palugit or spacing. Tapos dito, nakadepende na to sa inyo mga tropa kung paano diskarte nyo dito Dito, gunting dyan. Kung meron kayong mga platter cutter, mas madali. Pero kung medyo budget gaming or pang personal use nyo lang naman sa mga anak-anak nyo dyan, okay na tong ganitong style. Hindi naman kasi lahat makakapag-avail nung platter cutter, medyo pricey din talaga yon. Ayan o. So ganyan, okay na yan. Tapos set aside lang natin. Gupitin naman natin etong sa name. Dito sa name mga tropa, kailangan wag nyo namang gugupitin dito yung kulay itim. Kailangan saktong-sakto yung pagkakagupit nyo dito. Kaya natin siya ginawa ng spacing. Kung medyo malaki yung design natin, kayo na lang yung mag-adjust. Nakadepende sa inyo kung gaano kalaki yung ilalagay nyo dito sa part na to, sa name, grade, and section, and teacher. Ayan. Kung hindi pantay mga tropa, yung sa inyo, pantayin nyo na lang kasi medyo mahaba na yung video natin. Sa ganito, etong kulay black, sa tingin ko kahit 35 nyo siya ibenta Etong mga ganitong kulay black lang kasi black color lang naman yung ginamit nyo dito. And eto na yung nagawa natin, Filipino and name, grade, and section. Yung iba hindi ko nagugupitin, ginawan ko lang kayo ng sample para makita nyo kung ano yung sinasabi ko na die cut. So nasa sa inyo kung gaano nyo ka-artistic guguntingin manually yung inyong mga design.
So, try nating idikit siya dito sa kahit saang part na pwede nating pagdikitan para makita lang natin yung pinaka-output niya. Dito na lang natin siya idikit. Ayan, dahil sticker nga to, tanggalin nyo lang yung pinaka nakadikit sa kanya sa likod. Ayan na siya. Make sure lang yung pagdidikitan ninyo na notebook walang mga alikabok. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Ito naman yung sa name section and grade. Dito nyo siya ilalagay sa pinaka part na sa baba. Ayan, so halimbawa ito yung notebook natin. Ayan, so goods na goods, nakikita nyo naman. Sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin, yung one-time payment, i-message nyo lang ako. Or kayang-kaya nyo namang gawin to. Eto no, hindi ko naman kayo ini-encourage na mag-avail din ng templates natin. Pero kung gusto nyo nang madalian, dahil meron tayong sobrang daming mga templates doon na talagang mga trending, ina-upload ko doon. Ayan, nakita nyo naman, no? Nakagawa tayo ng sarili natin na design. Kahit na hindi kayo mag-avail, panoorin nyo na lang yung mga videos ko dyan and okay na yun. Inuulit ko, salamat sa mga sumusuporta dyan sa atin, lalong-lalo na sa mga nagko-comment at mga nagme-message. Pasensya na din kung hindi ko kayo masyado ma-replyan ng mabilis, ang daming nagko-comment talaga. Eto na lang, dito na natin tapusin to. Move forward tayo para bukas sa panibago nating content at lagi kong sinasabi sa inyo, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Like, share, and subscribe. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas